ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magtatapat na ng nararamdaman si RJ para kay Linef. Bahala na, baste din man siya ni Linef o hindi. Basta, susubukan niyang sabihin ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Sa clinic ay chinek up ni Annalyn si Willie. Kumusta ka na, Willie? Ayos ka lang ba? Kailangan mong sundin ang mga bili ng doktor at mga gamot na ibibigay namin sa'yo. Kailangan inumin mo yon ng tama sa oras, ha? Sumagot si Willie. Salamat po, Doc Annalyn. Gagaling na po ba ako? Sumagot si Annalyn. Oo naman, basta maging mabait ka lang sa pagsunod sa mga sinasabi namin sa'yo. Sabi ng bata. Paano po yung tiyahin ko, Doc? Baka po magalit siya sa inyo. Iba po yun magalit. Nakatitig si Annalyn. Nag-aalala rin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala doon. Mas kailangan mo kasi na mapagamot sa tamang doktor kesa sa mga albularyo. Sumagot si Willie. Maraming salamat po talaga, Doc. Handa po kayong tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngumiti ulit si Annalyn. Ganun naman talaga. Kung sino man ang nangangailangan, kailangan tulungan. Maya-maya ay sumulpot bigla si Morgana. Narinig niya ang mga payo ni Annalyn kay Willie. Ang pakialamerang si Morgana ay nagsalita. Mali ata ang tinuturo sa'yo ng doktor na yan, bata. Hindi lahat ng nangangailangan ay kailangang tulungan. Narinig din siya ni Zoe. Nagsalita rin si Zoe. Yes, it's true. But we can try, especially for the kids. Nung una nakangiti si Morgana kasi akala niya kinakampihan siya ni Zoe. Pero nag-iba siya ng reaksyon dahil binawi rin ni Zoe ang pagkampi sa kanya. Napalingon siya kay Zoe. Teka Zoe, kinakampihan mo ba si Annalyn kesa sa akin na tiyahin mo? Sumagot si Zoe. Oo tita, wala namang masama sa sinabi niya dahil bata ang nangangailangan. Inosente ang mga bata, konti lang ang nalalaman nila. Pure ang mga puso nila. Busilak, walang halong kasinungalingan. Nakasimangot si Morgana. Ayaw na niya makipagtalo pa kay Zoe kaya minabuti na lang niya na umalis. Hay naku, marami pa pala akong sisilipin ng mga medical supplies. Excuse me, nakangiti si Annalyn kay Zoe. Nagpapasalamat si Annalyn sa ginawa ni Zoe. Sa kwarto ni Linef, nakaupo siya. Inaabot ang mga pwedeng abutin na kailangan niya. Si RJ ay nakabantay lang sa labas ng kwarto. Nung silipin niya si Linef ay may mga inaabot si Linef para sa sarili niya. Hindi nakatiis si RJ. Nilapitan niya si Linef at tinanong, kamusta na ang pakiramdam mo? Napalingon dahan-dahan si Linef. RJ, ikaw na naman. Diba sabi ko na sa'yo na okay ako? Huwag mo kong intindihin. Sumagot si RJ. Nakita ko kasi parang may kailangan ka. Kaya lumapit ako. Hindi man masama ang kamustahin ka, diba? Nakakunot ang noon ni Linef. RJ, hindi maganda tong ginagawa mo. Ano na lang ang sasabihin ng girlfriend mo? Ano na lang ang sasabihin ni Claire pag nalaman niya to? Nakatitig ng seryoso si RJ. Huwag ka na mag-alala, Linef. Hindi na siya magagalit. Nagtaka si Linef. Hindi na siya magagalit? Oo, alam kong mabait si Claire pero wag mo naman sana abusuhin. Maawa ka naman sa tao. Sumagot si RJ. Linef, hiwalay na kami. Nagtaka na naman si Linef. Ha? Hiwalay na kayo? Inulit-ulit ni RJ ang sagot. Oo, Linef. Wala na kami. Biglang nakonsensya si Linef. Kita mo, nagalit na ng tuluyan si Claire dahil sa akin. Ano na lang ang iisipin ng tao sa akin? Sinasamantala ko ang pagkakataon para maalagaan mo. Hindi ito maaari, RJ. Puntahan mo siya at kausapin. Humingi ka ng tawad. Nagsalita si RJ. Linef, wala kang dapat ika-guilty. Maunawain si Claire. Naiintindihan niya ako. Pinapalaya na niya ako kasi alam niya na gusto ko itang alagaan. Alam niya na nakatitig si Linef. Naghihintay sa karugtong na sasabihin ni RJ. Ang alin? Ano ang alam ni Claire? Nasa dulo na ng dila ni RJ ang sasabihin pero biglang dumating si Morgana. Nagpapaka-plastic na naman. Kunwari may malasakit kay Linef. Linef, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Hinahanap talaga kita kasi nawalan ka ng malay sa harapan ko eh. Tumakbo ako para humingi ng tulong dahil hindi naman kita kayang buhatin ng ako lang. Mabuti na tagpuan ka ni na RJ. Okay ka na ba? Naka-smid si Linef.
Oo, okay ako. Pwede ka na rin umalis dahil okay na ako. Wala ka naman dapat ipagka-plastic pa sa pagtatanong mo sa akin. Nakangiti si Morgana. Ikaw talaga, Linef. Ikaw na nga ang pinagmamalasakitan. Ikaw pa tong ma-pride. Nakisabat na si RJ. Pwede ba, Morgana? Umalis ka na. Imbes na makarecover ang pasyente, mas lalo mo lang nai-stress. Wala ka naman dapat gawin dito. Hindi ka na nakakatulong. Ang sama ng tingin ni Morgana. Nasaan si Claire? Alam ba ni Claire na binabantayan mo ang ahas na ito? O tuluyan ka ng natuklaw ng ahas? Sumagot si RJ. Pwede ba, Morgana, umalis ka na muna? Doon ka sa station mo. Huwag ka dito manggulo. Sa sandaling ito, nakumbinsi na si Morgana na umalis para hanapin si Claire. Gusto niyang usisain si Claire at i-brainwash. Samantala, nilapitan naman ni Annalyn si Zoe. Zoe, salamat. Marami ka nang nagagawang pagtulong sa amin mula nung iligtas natin si Willie. Sabi ko na may kabutihan ka pa rin dyan sa puso mo. Nagtaray si Zoe. Oo naman, tulad ng sinabi ko dahil lang sa pagtulong ko yan sa bata. Pero hindi ibig sabihin nun ay tinutulungan ko kayo. Si Willie ang tinutulungan ko, hindi kayo. Nakangiti si Annalyn. Pareho na rin yung Zoe. Iisa lang naman ang goal natin, ang matulungan si Willie. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo kami pinabayaan kanina na maiwan sa bahay ng tiya ni Willie. Nakatitig lang si Zoe. Maya-maya ay may narinig silang malakas na boses ng isang babae. Galit na galit. Ayun sila. Sila yung dalawang babae na kumidnap kay Willie ko. Anong ginawa niyo sa pamangkin ko? Nabigla si na Annalyn. Napalingon siya at nagsalita. Ano po? Sandali po. Hindi po namin kinidnap ang pamangkin niyo. Sinagip lang po namin siya sa pananakit sa kanya ng albularyo. Di ba po kinulong niyo siya kasi akala niyo nanuno sa punso si Willie? Tapos akala niyo tutubuan siya ng sungay sa ulo kaya natakot kayo at kinulong siya sa isang masikip na kulungan. Akala niyo po makakagawa ng pinsala si Willie sa inyo pero hindi po. Dinala lang po namin siya dito sa clinic para ma-check up ang ulo niya. Hindi po namin siya kinidnap. Nagsalita rin si Zoe. Tama, wala kaming balak na mangidnap ng bata. Kami na nga ang tumutulong, kami pa ang gagawan mo ng masama. Inaawat ni Annalyn si Zoe dahil sa pakikipagsagutan. Sumagot ang tiyahin. Di ba kinuha niyo ang pamangkin ko nang walang paalam? Anong tawag doon? Saka bakit niyo pa siya gagamutin? Wala nang ibang makakagamot sa kanya kundi si Ingkong lang. Kaya mabuti pa mga mamang tano, di pakulong niyo na yan, dalawang yan. Ikulong niyo na. Maya-maya ay nakita sila ni Nurse Karen at Ivan. Inutusan ni Karen na tumakbo kina Tiang Susan at Josa si Ivan para mapigilan ng mga tanod na dakpin si Annalyn. Dali-daling tumakbo si Ivan. Si Karen naman na nakipag-usap sa tiyahin at mga tanod. Inawat niya. Sandali po, saksi po ako sa nangyari kanina. Wala pong kidnap na nangyari. Kusa pong sumama si Willie dahil gusto niya pong ipagamot ang bukol niya sa ulo. Natahimik ang tiyahin. Nakikinig naman ang mga tanod. Nagpatuloy si Karen sa pagsasalita. Sinaklolohan lang po namin si Willie dahil sinasaktan siya ng albularyo kanina. Mga doktor po ang kasama ko. Nurse naman po ako. Na-diagnose na po agad ni Doc Annalyn na may tumor po sa ulo ang bata. Kaya humingi po ng tulong ang bata sa amin. Yun po ang totoong nangyari. Nakatitig lang ang tiyahin. Parang nalinawan naman ang mga tanod sa paliwanag ni Nurse Karen. Hindi na rin nagpatuloy pa ang mga tanod na dakpin si Annalyn. Natauhan na rin ang tiyahin dahil mukhang maigi na ang pakiramdam ng pamangkin niya. Nagsalita si Willie. Opo, Tiang, mabait po si na Doc Annalyn. Ginamot po nila ako. Napangiti ang tiyahin. At humingi siya ng tawad kina Doc Annalyn at Doc Zoe. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.